Amen and amen. Mga bata, Sunday School. Bye. Good morning. So, simula na yung summer. So, magtipid na tayo sa tubig. So, wag na natin hintayin na magkaroon ng crisis bago tayo sa matauhan. So, maging responsible Christian tayo. So, salamat sa Panginoon. Patuloy natin tatapusin yung series niya sa Book of Luke. At napakabuti ng Panginoon sa atin kasi iniwan niya ang Bible para sa atin. At dinala niya tayo sa Pilipinas, hindi pinagbabawal to. At salamat at patuloy niyo tayong pinagpapala. Alam natin na maliban sa Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. Amen? So sabi niya, last week, ang pagdating ng kaharian ng Diyos na pag-aralan natin, na ito sabi niya ay hindi pinag-usapan kung kailan, kung saan, kasi sinabi ng Diyos na walang nakakalam. Even Jesus hindi niya alam. Ang Diyos ama lang ang nakakalam kung kailan ito mangyayari. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito, pag nangyari yon, ready ka na ba? O mag-iiwan ka dito? Ito yung sisiris natin, sabi, pagbalik ni Jesus, pinag-aralan na natin na maghahari siya dito sa lupa ng 1,000 taon. 1,000 taon, hindi po siya maiksi. Kasi ibabalik yung edad ng tao. Remember, ilang taon namatay si Adan? 930. So si Noah, 950. So ibabalik niya yung gano'n. Kaya sabi ng Bible, sa panahon na yon, kapag namatay kang 100, para kang namatay na baby. So, tinitingnan niyo ako, di ba? Imaginein mo nga kung ano itsura ko pag 950 years old na ako. Huwag mong ito-drawing. Huwag mong ito-drawing. So ito yon, sabi niya, hindi pinag-uusapan kung kailan ang pinag-uusapan gusto ng Diyos. Mangyari man yon, kailan man yon, saan man yon, sino man ang kasama doon, isipin mo sarili mo. Maliligtas ba ako? Kasama ba ako doon sa mararapture? Kasama ba ako doon sa kasama ni Jesus na maghahari sa lupa ng 1,000 taon? Ito yung ikaw lang ang pwedeng mag-solve ng problem na yon. So pagbabalik ni Kristo, ito yung second coming, hindi ito yung rapture. Kasi yung rapture, di ba, pinag-aralan natin, nandito lang sa alapaap si Jesus. Susunduin niya, mararapture yung mga naniwala sa kanya, hindi siya bababa sa lupa. Ang sinasabing second coming, ito yung kung paano siya bumaba sa lupa nung isinilang siya sa pamamagitan ni Virgin Mary dito sa lupa. Yung second coming niya, bababa talaga siya dito sa earth. Dito talaga siya sa lupa. And then sabi niya, titingnan natin ngayon yung pagbabalik ni Kristo, series siya, kasama siya noon, makikita natin, susundan natin yung last time, pinag-aralan natin hanggang verse 25. Ngayon, duktong natin sa verse 25 hanggang 30 sa Luke chapter 17. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos? At sabay-sabay natin siyang basahin. 25, ngunit kailangang munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot at saglit, pabalikin nga yung ano dito. Balik kayo rito. Balik dito. Ayokong binabastos nyo yung Panginoon, ha? Di baling hindi kayo pumunta rito kung di nyo re-respetuhin ng Diyos. Mamaya tapusin nyo sa kayo aalis sa kinalalagyan nyo. Hindi natin papayagan yon. So 29 ulitin natin. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganoon din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Tulungan mo po kami, O Diyos, na respetuhin ka po namin. Tulungan mo po kami na mahalin ka po namin. Kasi nga po, araw-araw, bawat minuto, bawat oras, pinapadama mo po yung pagmamahal mo po sa amin. Ganon din po yung respeto mo po sa amin na kahit nagkakasala po kami, nagiging matyaga ka po. Inaantay mo po na magbalik kami sa iyo, pagsisihan namin kasalanan po namin. Kaya dito po lang po, O Diyos, tulungan mo po kami na, yun nga po, O Diyos, magsimula po sa respeto at mahalin ka po namin. Salamat po sa salita mo, pagpalain mo po kami.
Itago mo po ako sa iyong likuran, O Diyos. Ikaw po yung magsalita sa aming lahat sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, O Diyos. At ikaw po yung magturo sa amin. Yung katotohanan po, O Diyos, makarating po sa Espiritu po namin para magkaroon po ng pagbabago dito sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Samahan mo po kami. Ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngayon, pwede na kayong tumayo. Ayokong binabastos niyo yung Panginoon na malaki na kayo, lumaki na kayo sa simbahan. And ang pagbabalik ni Kristo, ito yung titingnan natin ngayong umaga. Ang tema niya, yung katapusan ng mundo. Alam natin na matatapos ang mundo. Alam natin ang buhay natin may expire. Kasi nga dahil sa kasalanan. Kung hindi sa kasalanan, ang buhay natin ay hindi namamatay. Tinreate tayo na, sabi ng Bible, in the image of God. Kamukha tayo ng Diyos na hindi namamatay. Kaya lang dahil sa kasalanan, sabi ng Diyos, kapag sinuway mo yung utos ko, sabi niya kabayaran niyan ay kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. And then nakita mo yung timeline para ma-imagine natin ano yung sinasabi dito. Yung present age, itong church age, nandito tayo. So actually ngayon sa 2024, parang nandito tayo somewhere dito. So anytime, rapture will happen. Anong rapture? Ito yung babalik si Jesus sa earth, pero hindi siya sa lupa. Dito lang siya sa ulap. And then susunduin niya lahat ng naniwala. Susunduin niya lahat ng merong tatak sa puso. Anong tatak sa puso? Kapag naniwala ka kay Kristo, sumampalataya ka, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, bibigyan ka na ng parang paunang bayad o deposit, titira dito sa puso mo ang Holy Spirit, nandun na rin ang Diyos Ama, nandun niya rin ang Diyos Anak si Jesus. Yung Espiritu nandito sa puso mo. Ito yung tatak mo. Kaya lahat ng may tatak doon, mararapture sila. Lahat ng naniwala kay Jesus, mararapture. And then so, mararapture, wala na ako rito. Ako sigurado ako, mararapture ako kasi sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. And then matitira yung nag-reject kay Jesus o yung hindi naniwala kay Jesus. And kasunod nun, pag-aaral natin this morning, itong 7 years tribulation. Kapag nagbasa kayo ng Revelation, dito mo makikita, dito ibubuhos ng Diyos yung puot niya. God is love, mahal ka ng Diyos, pero kinasusuklaman niya yung kasalanan. So magkaiba yon. Perfect ang Diyos, hindi pwedeng puro love lang siya. Tapos hindi niya pwedeng konsintihin yung masama kasi perfect God siya. So dito, ilalabas ni Jesus yung kanyang mga puot. Paparusahan ang sanlibutan. Wala na yung Kristiyano, wala nang ganito, pero pwede ka pa rin pumunta rito. Kaya lang pagpunta mo rito, siguro magtataka ka, bakit hindi nakabukas ang aircon? Bakit kaya marumi? Kasi wala na si pastor. Wala na maglilinis dito. Maring mabubuksan mo yan kasi yung iba meron silang susi. And then magtataka ka, makapasok ka, mag-aantay ka, pero matatapos yung 12 o'clock, walang darating. Kasi na-rapture na nga sila. And then maring may kasama kang pumunta rito. Yung mga kasama mong sa ngayon, na kung di ka naniniwala ngayon, may iwan ka rito. Ganun lang kasimple. Hindi ka tinatakot ng Diyos, pero sinasabi niya katotohanan. And then mag-aantay ka, darating ang 12 o'clock. Magtataka ka, bakit walang nagsiserve ng pagkain? Kasi nagluluto, si Sir Banji, na-rapture na yan. Kasi Kristiyano yan, wala na siya rito. So, bakit walang tubig? Kasi wala nang nag-ready. And then sabi ng Diyos dito, mag-iiwan pa rin siya pag-aaral natin. Mag-iiwan pa siya na magbabahagi, gagawa ng ganito. Na magpapahayag, ito yung mga 144, dadaanan natin mamaya. Yung 2 witness, dadaanan natin yon. And then, at the end dito, ng 7 taon, maiksi lang yung pinantuon, tama? Maiksi lang yung 7 taon. And then pagdating dito, maraming antichrist, kahit ngayon may mga antichrist. Pero itong pinaka-final antichrist, pinaka-halimaw, ang tawag ng Bible, pinaka-masamang haliwa, pinaka-masama sa lahat ng masama, ito dito siya, somewhere dito, hindi siya kayang talunin ng tao. Pero ang tatalo sa kanya, si Jesus mismo. Nasa langit si Jesus ngayon, di ba? Nasa right side siya ng Diyos Ama. So bababa siya rito, lalabanan niya ito, tatalunin na niya, and then magkakaroon ng resurrection. And then ito na yon, magsisimula na yung 1,000 years, ito na yung millennial kingdom. Sinong kasama niya rito? Lahat ng na-rapture, naniniwala sa Kanya. Di ba? Pag na-rapture, dadali niya sa langit yan. And then, kapag millennial kingdom, sasama niya mula sa langit, dadalhin sila sa earth kasamang maghahari ng Panginoon. So, for 1,000 years. And then,
Pagdating dito, remember dito merong muling pagkabuhay doon, di ba? Na yung mga namatay na, sino namatay dito sa atin na nauna? Si Nanay Sixta, yung recently, di ba? Yung mga ganon. Bibigyan sila ng Diyos ng katawang hindi nabubulok, hindi namamatay. At sila ay makakasama rin dito sa pag-ari ni Jesus. Sa ngayon, yung mga kilala nating Kristiyanong namatay, wala pa silang katawan. Naintindihan? Wala silang katawan, espiritu. Ahantayin nila itong magkakaroon ng resurrection during the rapture. And then dito, ang tanong kahapon sa Bible study namin kahapon, dito ba sa rapture, paano yung mga yung masasamang tao nung araw na hindi naniwala kay Kristo? Paano sila Adan, sila Noah, sila Abraham, di ba? Hindi sila kasamang mararapture dito. Kasi mararapture dito is the church. Ang church, Egypt Center, itong members ng Egypt Center, itong mga tao. This is the church. And then dito, magkakaroon ng resurrection, yung mga old saints na yon bubuhayin. Lalagyan ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok, and then kasama ni Jesus dito. And then, paano yung masasamang tao? Hindi pa sila binuhay na muli. Nakuha? Dito binuhay, yung sa panahon natin, sa church age, binuhay ng Panginoon, binigyan ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok. Dito, binuhay ng Panginoon yung mga naunang naniwala si Jesus, sila Adan, sila Eva, sila Abraham, sila Moses. And then, hindi kasama yung hindi naniwala sa Diyos, hindi naniwala kay Jesus, hindi pa sila kasama. And then dito, magre-reign si Jesus dito, kasama ng lahat ng naniwala sa Kanya, for 1,000 years. And then again, madali lang yan kasi ibabalik ng Diyos yung lifespan na almost 1,000 years old ang tao. And then, pagkatapos nito, matatapos itong 1,000 years, gagawa si God ng new heaven and new earth. Lahat ng naniwala, tayong lahat ng naniwala, dadalhin doon. Nakuha? Dadalhin doon. So wala na tayo dito. Wala na tayo dito sa earth ng luma, itong luma. Nandun sa new heaven and new earth. Pagdating dito, magkakaroon ng resurrection uli. Ano yung resurrection nito? Ito yung mga hindi naniwala magmula sa panahon ni Adan at Eva. Yung mga nalunod nung panahon ng ni Noah, yung mga sinunog sa panahon ni Lot, di ba? Lahat 'yon. Magkakaroon dito final judgment, white throne of judgment. Wala na ang Christian dito. Dito maraming katuruan na nalilito tayo. Wala na tayo dito. Kasi remember sa Romans pa lang, sinabi ng Diyos, kapag naniwala ka sa Kanya, hindi ka na hatulan. You are not condemned anymore. Kasi tinatakang ka, anak ka na ng Diyos, yung status mo for eternity yon. Yung katawan mo, babalik lang siya sa lupa, pero yung spirit mo, meron siyang eternal perspective na sa Panginoon. Tuloy-tuloy na yon. And then dito, bubuhayin sila harap sa Diyos. Sabi ng Diyos dito, bubuksan niya yung libro ng buhay, di ba? Kapag hindi nakasulat ang pangalan mo doon, hindi ka makapunta ng langit, di ba? Yung attendance natin, pag hindi nasulat ang pangalan mo doon, wala kang bigas. O, iigit siya doon. Ito, eternal kaligtasan ang pinag-uusapan. And then dito, bubuksan yung another book. Another book. So yung book of life ang tawag doon. Pag nakalista ka ron, pupunta ka ng langit. Yung another book, isang libro siya. Bubuksan yon, nasa harap ka ng Diyos, paisa-isa. Harap ka ng Diyos, and then bubuksan niya yon. Ipapakita niya. Siguro ngayon, siyempre sumasabay sila sa technology, di ba? So siguro high-tech na. Parang ginaganon na lang yung book, parang touchscreen. Ginaganyan. O, nakita mo, nagpadala ako sa iyo ng missionary. Nakita mo, may nag-invite sa iyo sa church. Nakita mo, may nagbigay ng Bible sa iyo. Pagbukas ng TV, meron kang evangelist na naririnig doon, pero hindi ka naniwala. Ang daming ginawa ng Diyos, hindi ka naniwala. Ang dami mong perfect attendance sa ECF, pero hindi ka naniwala. Tatanungin ka ng Diyos, tama ba yung decision ko na dapat sa hell ka? And you will be convinced. Bakit? Pinakita ng Diyos, ginawa niya lahat, yung pasensya niya. Kung 90 years old ka that time, 90 years old ka niyang gumawa ang paraan ng Diyos para lang sana makinig ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya at maligtas ka, pero nag-fail. So, makukonvince ka, opo, dapat lang po ako sa hell. And then, pagkatapos ditong yon,
It is just na for eternity sa hell, nasa heaven na yung lahat ng naniwala sa Kanya, and then yung eternal state, wala nang katapusan yon. At itong lumang earth, malinaw sabi ng Bible, matutunaw siya sa init. Parang ang understanding ng tao, yung atomic bomb, hindi po siya. Never na maikukumpara mo siya sa atomic bomb. Ang atomic bomb kasi, yung nakikita yung prophecy sa YouTube na yan, atomic bomb kasi, pag pinasabog mo rito, pinakamalakas na sugo yung buong Metro Manila, tama? Hindi tatabutan yung Visayas and Mindanao. Pero ito po, hindi lang siya global. Ang alam ng siyensya natin, ang nakikita niya, mga ilang planets lang. Pero ang kinreate ni God, hindi mo mabilang na Milky Way, hindi mo mabilang na universe yan, marami yan. At yan, magsasalpukan sila at magkakaroon ng parang atomic explosion na lahat magiging pulbos, pati yan magiging pulbos yan, and then dadaan yung hangin, ihipan ng yon as if wala dati. Pero ang Kristiyano, naniwala kay Jesus, nandun sa new heaven and earth. At yung hindi naniwala, nasa walang katapusang pagdurusa sa hell. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Pinagpala ka kung binabasa mo at naintindihan mo ang binabasa mo. Ito yung sinasabi ng Diyos. Naintindihan mo, pero sabi nga nila, faith without action is a dead faith. Dapat ipamuhay mo siya o gagawin mo siya. Hindi natin alam kung kailan, kung saan at paano, at sino ang kasama doon. Kaya nga merong biro, di ba? Tingnan mo yung katabi mo. O, tatandaan mo yung mukha niya. Tandaan mo yung mukha niya. Tingnan mo kasi, hindi mo naman tinitignan. O, tingnan mo, di ba? Tandaan mo yung mukha niya. O. Pero pagpunta mo ng heaven, hanapin mo siya doon. Kung minsan magtataka ka, bakit wala siya doon? Nakikita ko to sa ECF pero bakit wala siya doon sa langit, di ba? So, tatandaan mo yan. Ito sabi niya, Mark 13, 32, 33. Sabay-sabay natin basahin. Ngunit walang nakakalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, si Jesus. Ang Ama lamang ang nakakaalam noon. Even Jesus, hindi sinasabi, hindi niya alam yan. So mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. So mag-ingat ka kasi this is generation ng peke. Ito yung generation ng mga false news. Ito yung generation ng mga scam. Ito yung generation ng mga lahat ng klaseng panloloko. At do not expect na things will get better. Ang sinasabi ng Diyos, paggrabe ng paggrabe yan, hindi mo makokontrol yan. At ngayon nakikita mo na pamilya-pamilya, makita mo magkakapatid, magtatatay, lahat na labo-labo na. Kaya sabi ng Diyos, ano sabi niya? Mag-ingat. Kayo ito yon. Mag-ingat ka na kasama mo ang Diyos, siguradong makakaligtas ka. And then sabi niya, handa, maging handa ka. Kailan man mangyari yan, saan man mangyari yan, handa ako. Paano ko naging handa? Nasa puso ko ang Holy Spirit. Tinanggap ko si Jesus sa buhay ko at pinaniwalaan ko siya, nanampalataya ko siya. Sigurado akong meron akong kaligtasan. Yun, handa ako. Ano mang oras mangyari yan, saan man mangyari yan, siguradong kasama ako. O, tingnan mo lang yung katabi mo. Tingnan mo lang. O, sabi mo, kasama ka ba? So, maging handa at sabi niya, maging sigurado. Kasi itong sabi niya, itong sinasabi ng Diyos, alam mo yung word na imminent? It's hindi pwedeng hindi sa mangyari. Siguradong mangyayari siya. Hindi mo siya mapipigilan, hindi mo siya maharangan. Surely it will happen. Kaya mangyari doon, makinig ka sa Diyos at paniwalaan mo siya. And then 22, sabay-sabay natin basahin. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, si Jesus, ngunit hindi nyo ito makikita. Kaya nga sabi niya, by faith, di ba? Ano ba yung faith? Yung pananampalataya, di ba? Ano ba yung pananampalataya? Ito yung naniniwala ka, wala kang nakikitang ebidensya. Madali sabihin, di ba? Pero mahirap. Bakit? Kasi ang tao to see is to believe. Kaya yun eh. Kaya yung pananampalataya, alam mo, naintindihan mo, para ang hirap niyang ipampractice. Kasi nga gusto mo makikita ng pruweba. The same dito, di ba? Kaya sabi ng Diyos, gusto mo makakita, pero wala kang makikita. Kaya kung wala kang pananampalataya sa akin, sabi niya, you will miss the mark. Hindi mo talaga siya masusundan. And then 23, sabi namin basahin, may magsasabi sa inyo, naroon o narito,
huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Alam niyo yan, di ba? Ang dami niyan na kaya nga pag nag-aaral tayo, bakit boring siya? Bakit boring siya? Kasi puro salita ng Diyos. Pwede ba, Pastor, may mga special number naman, may mga dapat sasayaw dyan, may mga tatawid ng alambre, di ba? May mga kakain ng bubog. Di ba yun ang gusto ng tao ngayon eh? Kaya lang, yun na nga, sabi niya, mag-ingat kayo kasi pag hindi Bible, ang pinakabasihan natin, kahit ako, kahit ikaw, maliligaw ka, kaibigan. Sa ngayon, very deceptive ang lahat ng weapons ng devil, nilabas na niya kasi nasa end times na tayo. Malapit na. So lahat ng power ng demonyo nilabas na niya para tayo ay guluhin, para tayo ay lokohin. Yun ang purpose niya. 24, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao, si Jesus yan, ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Sino na nakakita ng yung nasa isang lugar ka pero nakikita mo malayo sa iyo, kung nasa mataas na lugar ka, nakikita mo sa doon umuulan, nakikita mo yung kidlat, di ba? Ang sarap panoorin. Kapag nasa taas ka, and then makita mo sa Manila, doon sa dating tirahan ko, nakita mo yung mga tower na ganon, may mga, anong tawag doon? Doon tatama yung kidlat eh, para hindi tatama sa tao. Merong ganon. So nakikita mo yung kidlat na yon, pero hindi mo naririnig. Ano yung kasunod ng kidlat? O hindi mo naririnig yung kulog kasi malayo ka. Parang ang tulad siya rito, yung kidlat na yan. Ngayon, sa kababayan natin, mga kaibigan natin, di ba, California, nandyan sila sa Canada, sa Amerika. Sa kanila gabi ngayon. Pero alam mo, nagpupuyat ang mga yan. Sabi nila, Pastor, namimiss po namin yung Tagalog sermon. Although American citizen na sila, pero Pilipino talaga sila by blood. So, doon, kapag nangyari itong sinasabi ng Diyos, kaya nandun ka, gabi doon, kaya nandito ka, araw dito, kahit na nakababa yung blinds natin, ang sabi ng Diyos, makikita mo yung liwanag na yan. Kaya sabi niya, lahat ng tuhod, luluhod. Kahit yung atheist, kahit na yung hindi naniniwala sa Diyos, kahit na yung against kay Kristo, anti-Christ. Bakit kamo? Ang Diyos ang naglalang sa atin, tama? So, nakadesign talaga tayo na dapat ang nakatira dito si Jesus. So, kahit sino pang ilagay mo dyan, pag dumating itong araw na to, sabi ng Diyos, lahat ng nation, anumang kulay ng balat mo, anumang kulay ng buhok mo, anuman ang lingwahe mo, sabi niya, lahat ito ay luluhod. Bakit? Marirealize nila na ito ang tunay na Diyos. Lahat ng peking Diyos, marirealize na ito yung tunay na Diyos. Ngayon pa lang, hindi ka na maghihirap. Bakit ka mo? Sa maraming Diyos na nakilala natin, sila naman nabuhay na muli, di ba? Meron bang nabuhay na muli ito sa mga sinasamba natin ng mga santo-santa na yan? Wala naman, di ba? So this is another proof na, bakit ko sasambahin ito? Subukan mo to. Of course, hindi mo gagawin, di ba? Ang gusto kong gawin, itumba mo yan eh. Pero siyempre, hindi mo gagawin kasi Diyosan mo yun eh. Pero kung meron kang kamag-anak, na hindi ka naman niya siguro papatayin, di ba? Itumba mo yung Diyosan niya. Kinabukasan makatayo ba yan? O, sigawan mo sa tenga, gano'n, no? Di ba pag ginanon ka, magagalit ka? O, sigawan mo sa tenga yung rebultong yon. Anong reaksyon niya? Wala, di ba? So ito sinasabi ng Diyos na merong tenga, merong bibig, merong mata, hindi nakakita, hindi nakakarinig, hindi nakapagsalita. Ito yung sinasabi niya. Ayan ang warning ng Diyos. Kapag hindi ka tumigil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan, na hindi nakakarinig, hindi nakakatayo, hindi nakapagsalita, hindi nakakita, matutulad ka sa kanila. Nakuha? Yun ang sumpa ng Diyos. Bakit? Magbubulag ba ako per se? Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, sabihin ko man sa iyong totoo, ipakita ko man sa iyo ang sinasabi ng Bible, hindi mo makikita ang katotohanan doon. Sabihin man kita na sabihin ang salita ng Diyos, naririnig mo, pero hindi mo maintindihan. Yun po yung sinasabi niyang sumpa. Kaya sabi niya, mag-ingat ka. Lahat tayo, biktima tayo niyan, na may mga gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Diyos, hindi mo ba naisip? Kumuha ka ng kahoy, pumili ka ng magandang kahoy, di ba? And then, hinubog mo at ginawa mong Diyos-Diyosan. Binihisan mo, nilagyan mo ng alahas. Isa na lang, sabi ng Diyos, isa lang. Anong ginawa mo sa pinagtapyasan mo?
ginatong, tinapon. Sabi, yan ba yung Diyos mo? Ang Diyos, Espiritu siya, hindi mo siya nakikita. Kaya kailangan natin ng pananampalataya para tayo makapag-connect sa Kanya. Kaya sabi niya, darating siya, hindi mo siya mamimiss. So huwag kang mag-alala. Ang alalahanin mo na lang, pagdating niya, ano kayang ginagawa mo? Isipin mo, ano kayang ginagawa mo pagdating ni Jesus? Pag nandito ka sa simbahan, good, di ba? Uy, dadatnang ka ni Jesus, kahit na kukurap-kurap ka na, nakatingin ka pa rin kay pastor, di ba? Kahit na ang daming pumapasok sa isip, di ba? Ang daming bumubulong dito, pero pinipilit mo, kasi baka tingnan ako ni pastor, hindi ako nakatingin sa kanya, di ba? Good, di ba? Paano kung wala ka dito? Nagkikipag-away ka, nagsusugal ka, nagbibisyo ka, anong ginagawa mo? Aabutan ka ng Diyos sa ganong sitwasyon. Alam mo na, di ba? Ano kaya ang magiging pakiramdam ni Jesus? Pagbabalik ni Kristo. Para matandaan lang natin, ito'y magiging malagim, mapangwasak actually, nakakamatay. Wawasakin talaga. Wawasakin. Ipapakita ng Diyos yung katuwiran at saka yung kasamaan at kasalanan. Makikita sa buong mundo, kahit magtago ka, kahit saan ka, magtalokbong ka ng kumot, pumunta ka ng banyo mo, pumunta ka ng kuweba, makikita ka niya. Pero ito ay maantala. Bakit naantala? Bakit nadidelay? Inaantay niya siguro papa mo, siguro kapatid mo, siguro anak mo, siguro apo mo, pinsan mo. Inaantay ng Diyos na maligtas din sila. Kasi sa lahat ng tao namatay si Jesus. So gusto ni Jesus, walang isa man sa mga taong nilalang niya ang maiwan. Walang isa man ang mapunta sa impyerno. And then 25, sabayan niyo ako, ngunit kailangan munang magdanas si Jesus ng maraming hirap at itakwil ng sanlibutan ito. Matapos na ang pagtakwil ng Israel. Ano yung pagtakwil ng Israel, di ba? Mga Pariseo ang tawag ng Diyos, mga hipokrito, di ba? Na yung utos ginawa lang dalawa ni God para hindi mahirap tandaan. Ano yung utos number 1? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaisipan, buong kalakasan, buong pagkatao mo. Number 1 siya. Pangalawang utos. Mali mo na yung kapwa mo. So, huwag ka na lumayo. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Yun yun huwag ka na lumayo sa ano. Mahalin mo yung kapwa mo, sabi niya. Pinatay nila ang mga propeta. Pinatay nila si Jesus. And then kanina, yung mga bata kanina, yung gusto mag-communion mamaya, tinuturuan sila doon, bakit tayo nagko-communion? So dapat tayo maintindihan nyo rin, bakit tayo nagko-communion? Para alalahanin mo o isipin mo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. Kapag naintindihan mo yon, mawawala yung pride mo, mawawala yung kayabangan mo. Ma-humble ka kasi, God, salamat po. Ang dami ko palang kasalanan na binayaran mo na dapat ilang beses akong pinatay. So doon ma-humble yung puso mo. Pinakagrabe ang pagtakwil sa kanya ng Israel nung patayin siya. Pinatay si Jesus. Remember yung mga pinag-aralan mga Pariseo, di ba? Nandun sila hindi naman para makinig kay Jesus Naghanap sila ng pagkakataon may bintang kay Jesus kasi ang purpose nila gustong patayin si Jesus. So alam ng Diyos. Kahit dito, alam ng Diyos yung motibo mo sa puso mo. Pero huwag ka mag-alala. Since nandito kakausapin ko ng Diyos, kung hindi man maganda ang motibo sa puso mo, aayusin ng Diyos yan kasi mahal ka niya. So don't worry. The fact na nandito ka, grace na yon na merong magandang plano ang Diyos sa iyo. So Acts 3:19, sabay-sabay natin basahin. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Diba yung pinag-aralan natin kay John the Baptist, pagsisihan mo at talikuran, hindi yung pinabalik-balikan mo. Kaya ginagamit ng Diyos na para kang aso. Yung aso, kapag tapos niyang isuka, kinakain din niya yung suka niya. Di ba? Parang gano'n. So sabi niya, hindi yung pabalik-balik ka. Kasi kundi parang gano'n ka lang, minsan maayos ka, tapos hindi ka naman maayos, hindi ka makakaalis doon. Parang routine lang, gano'n lang. Ang sinasabi ng Diyos,
dito, talikuran mo yung masama doon, gumanong ka na, by the glory of God, glory to glory, merong improvement, merong pag-asenso ng buhay spiritual mo. And then, Acts, sinugod niya sa verse 21, siya dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una. Dito maraming parang nagkakagulo yung teaching, even the commentaries dito nagkakagulo. Kasi, di ba, merong pray for Jerusalem. Kasi, hindi pa darating si Kristo kasi merong pang mga Hudyo na hindi pa naniniwala kay Kristo. Totoo naman po yun. Pag pumunta ka sa Israel ngayon, marami pang mga Hudyo na inaantay pa nila yung Messiah. Si Jesus na yun eh. Nung dumating kasi si Jesus, hindi ka paniwalang Diyos siya eh. Yung damit niya hindi maganda, hindi siya matangkad, hindi siya pogi, hindi siya nakasakay siya asno. Alam mo yung asno, yung alanganing kabayo, alanganing kambing. Kasi nga, maliit lang siya, hindi siya makasakay doon sa talagang kabayo na pang warrior, kumbaga, yung talagang matikas na gano'n, di ba? So hindi siya pinaniwalaan. Pero ang pagtinitingnan mo yung sinasabi ng mga propeta, hindi aantayin. Ito, pakinggan ninyo. Hindi aantayin na lahat ng Hudyo ay maliligtas para lang mangyari itong sinasabi nilang pagbabalik ni Kristo. So ibig sabihin, magkaka-rapture. Even hindi sila maniwala ngayon. Magkaka-rapture. Ang maling katuruan ngayon, magra-rapture mo, bago mag-rapture, dapat maligtas talaga 100% ng mga Hudyo. Pero pag tingnan mo ang buong Bible, hindi po gano'n ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, merong remnant, merong natira. Itong natirang to, sabi, magsisimula ang Diyos dito, pero huwag niyong intayin na masave lahat yan bago mag-rapture. Sinasabi ng Diyos sa buong Bible yon. Pag hindi ka nakinig doon, hindi pa naman pala darating si Jesus eh. So, pabenjing-benjing muna ako. Saka na lang ako magpapakabait pag kapag malapit na. Di ba? Ganun attitude natin. Halimbawa, talagang bukas na yung rapture, di ba? Anong gagawin mo ngayon? Papakabait, di ba? Siya daw matutulog na lang. Para pagising na, nasa ano ba ako? Na-rapture ba ako? Hindi. So, kung gano'n ang mo, maniguro ka ngayon na pag dumating ngayon, kasama ka dun sa mararapture. So mga anak ng mga propeta, mga anak ng kasunduan, ito yung gusto ko matutunan natin. Anak tayo ng kasunduan. So kaya maniwala sila hindi, tutuparin ng Diyos yung pangako na tayo. Kasi di ba, ang talagang special people are the Israelites, sa Jews, di ba? Chosen people sila. Kaya lang matigas ang ulo nila, umabot sa ating mga Gentiles. Tayo mga Gentiles. Tayo ito yung mga hindi holy nation, di ba? Ang dami natin sinasambang Diyos-Diyosan, mga ganon-ganon. Pero ang sinasabi niya, itong kasunduan na ito, tutuparin ng Diyos kay maniwala at hindi. So ito yung nakatakot. Kay maniwala yung anak mo, yung asawa mo, hindi. Gagawin ng Diyos yung pangako niya sa iyo. Kaligtasan ng Israel ay sa darating na at gitna ng 7 taon na tribulation. Ito yung pag pinagdugtong-tugtong yung prophecy, kaya hindi sila maligtas ngayon, magkakaroon ng rapture, di ba? After ng rapture ay, hindi nyo nakuha. Ang hirap na hirap ang mag-explain kanina. After ng rapture, ano itong 7 years? Tribulation, ito yon. So yung hindi naniwala ngayon sa kanila, dito sila maliligtas during that time. Kasi that time ang magraran ng mundo ay the devil. Wala na yung Christian. Pero merong ititira ang Diyos. Sa tribulation, merong sumpa ang Diyos noon, ang puot niya, ibubuhos niya, 2/3 ng mga Jews mamamatay. At yung 1/3 lang yung maliligtas. Ito yung sinasabi niya na yung remnant, itong konting natitira, dito ang pagpapala ng Diyos sa nation nila. And then meron kang makikita rito, nung dati, ang hirap kong paintindihin ito. Sabi kasi sa Bible, itong magiging 2 witness, namatay ito, at ang pagtinignan mo, more on Jerusalem yung mangyayari. Tapos, mangyayari pa lang to, prophecy, hindi pa nangyari to. And then, sabi niya, makikita ng buong mundo, hindi ko ma-reconcile yun. Pero ngayon,
namatay sila, binuhay sila ng Diyos para magpahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Bible, makikita ng buong mundo nung pinatay sila, makikita sa buong mundo nung bubuhayin sila ng Diyos. During that time, ang hirap i-reconcile, di ba? Anyway, it's a prophecy, hula eh. Pero ngayon, kung bakit madali ka makonvince, with the internet, possible ba? Na kapag pinatay sila doon, kinapture ng camera mo, and then in-upload mo, buong mundo, tama? Kaya sabi ko, God, ito na ba yun? Ito na yung sinasabi mo na possible na makita ng buong mundo because of the internet. Lahat doon may turista doon eh. Everyday may mga turista doon, may mga camera yan, di ba? And then ibibidyo pa ngayon, di ba? And then i-upload. Kaya sabi ko, God, ito na siguro yun. Ito na yung sinasabi mo, itong generation na yon. Sila, ang ingatan sila ng Diyos para mag-evangelize. Parang ganito, magtuturo sila ng salita ng Diyos para bigyan ng warning ang tao na bumalik na kayo sa Diyos kasi mapapahamak kayo. Parang ganon, yung gagawin ng dalawang yan. And then mag-iwan siya ng, sinasabi ko parating, 144,000 na mga Hudyo na ang sabi ng Bible, mga virgin na lalaki, mga lalaking hindi sumiping sa babae, hindi na-defiled yung katawan nila. And then sila ang gagamitin ng Diyos para mag-evangelize. This came from the 12 tribes of Israel. Ito, memorize na ito, tinuturo niya. Tsaka yan, si Wanalin, o asan yung 12 tribes. Sila Ruben, sila Benjamin, di ba? Memorize na yung mga 12,000 per tribes, that is 144,000. Di ba, tribulation na yan? Di ba, ang demonyong nandun? Pero protected sila. Na kahit wala silang 666, siguro binubulog ng Diyos yung gwardiya, nakapasok sila sa grocery, nakabili sila. Alam mo yung ganon? Na protected sila, meron silang tatak ng Panginoon dito, instead na 666, hindi sila pwedeng patayin. Protected sila ng Panginoon hanggang sasabi ng Diyos, marami ang maliligtas during the tribulation na hindi mabilang. Bakit? Kasi naka-witness sila ng rapture. Imaginin mo kung nakasakay ka ng MRT, Christian yung nagdadrive ng MRT. Bigla siyang mararapture. Ano mangyayari sa MRT? Hindi siya titigil, di ba? Dire-diretso siya, tapos magbabangga-banggaan na lang ganun, di ba? Kung ang nakasakay ka sa aeroplano, o Christian pala yung piloto, may man mangyayari. Oh, di ba? Wala nang piloto yung aeroplano. Kung nasa operating table ka, nakabuka yung, parang ako, binuksan yung, binuksan yung tiyan ko, nakaluwa lahat ng bituka ko, di ba? Yung kaibigan kong nag-opera sa akin, Christian talaga yon. Di na-rapture siya. Paano ako? Hindi, Christian din ako kaya nawala kami parehas. Ang problema doon, pag hindi ka Kristiyano, nakabuka yung tiyan mo, na-rapture yung doktor mo, yon sabi ng Panginoon, maghanda ka. Pag nangyari yon, sigurado ka dapat. And then, sila yon, di ba yung 144,000, yung dalawang angels, at saka ito, mga angels ng Panginoon na mag-evangelize. May kapangyarihan sila, di ba? And then makita mo bakit lalaki? Ang angel, wala siyang kasarian, pero pag tinan mo sa Bible, more on lalaki siya. Kasi si Angel Gabriel, saka si Angel Michael. Anong gawa ni Michael? Anong role ni Michael? Siya si Michael. Di ba siya tagapahayag na salita ng Diyos? And then si Gabriel, tama ba baligtad? Siya naman yung pag may problema ka, tutulungan ka niya. Nasa langit sila. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sabi niya, Angel, tulungan mo si Banji. Sabi niya, shh, gaganon lang yan. Nandiyan na yung angel na yon, tutulungan ka na. So ito yung sabi ng Panginoon, during that time, tribulation, yung dalawang witness, yung 144,000 at saka itong mga angels, sila yung mag-evangelize. At ang sabi ng Bible, mas marami ang maliligtas. And then magkaroon ng millennial, di ba? Pagdating ng millennial, magkakaanak doon. Pero maraming anak na hindi pala maniniwala. At maganig kayo. Nagkaroon ako ng hope. Halimbawa, na-rapture, di ba? Kasama ako, di ba? Tapos, bababa si God sa millennial kingdom, di ba?
Sabi niya, yung kasama niyang sa Millennial Kingdom na maghahari, magkakaanak. So magkakaasawa pala ako. Magkakaanak pala ako. Di ba ito yun eh. Ito yung pero sabi ng Diyos, may mga anak doon na kasama ng Diyos na naghari siya ng 1,000 years na hindi pa rin naniwala kay Jesus. At maiiwan sila, dadalhin yung naniwala sa new heaven and earth, maiiwan sila sa final judgment. And then 26, ang pagparito ng anak ng tao. Sinong anak ng tao? Si Jesus yan ay matutulad sa kapanuan ni Noah o ni Noe. Ano ba yung kapanuan ni Noe? Di ba, ang panahon ni Noe, at galit na galit ang Diyos, nagsisi siya na, sana hindi na lang ako naglalang ng tao kasi sobrang sama ng mga tao. Parang ngayon, pero ngayon medyo konti pa yan, pero sa panahon nila sobrang sama. So sabi ng Diyos kay Noe, babalaan mo mga tao. Pag hindi sila bumalik sa akin, nakinig sa akin, lulunurin ko silang lahat. Imagine mo, 120 years na magtuturo si Noe ng ganito, at the same time gumagawa siya ng arko, yung ark, yung malaking barko, di ba? And then, kung ikaw naman, alimbawa ako si Noe, tapos ikaw, sinasabihin kita na oy, maniwala ka, bumalik ka kay God kasi lulunurin tayo ng baha. Paano ka maniniwala sa panahon na yun, wala pang ulan? Wala silang concept ng ulan, hindi nila naintindihan ng ulan kasi hindi pa umuulan. Paano nabubuhay ang mga tao, ang mga halaman? Yung, di ba yung ulap, pag umaga merong hamog yung halaman? Ito yun, at saka yung tubig sa ilalim ng lupa, sumisingaw ng basa sa taas, pero wala pang ulan. Kaya no wonder, itong tinuturoan ni Noah ng 120 years, hindi naniwala sa kanya. Imagine mo 120 years siya nagtuturo. Kasi mahaba pang buhay nila doon. Namatay si Noah, 150 years old siya. O tingnan mo yung katabi mo, ano kaya itsura niya pag 150 years old na yan? Ito yun eh. And sabi ng Panginoon na pag hindi ka naniniwala, mapapahamak ka, at nangyari nga, natapos yung 120 years, pinaulanan ng Diyos, first time umulan, sumibol yung mga tubig mula sa ilalim ng lupa at nalunod lahat. Ang natira lang yung naniwala. Sino naniwala? Si Noah, asawa ni Noah, 3 anak niya at 3 asawa ng anak niya. Milyong-milyong tao, 8 tao lang ang naniniwala. Parang ngayon. Kaya sabi niya, mangyayari yan parang katulad ni Noah. Kahit ngayon, kokonti lang yung naniniwala. Kung pagsamasamahin niyo yung pamilya niyo, hindi tayo kakasya rito, tama? Isama mo pa yung kapitbahay mo, hindi tayo kakasya rito. Katunayan na hanggang ngayon, nangyayari, sabi niya, kung paano nangyari sa panahon ni Noah, ganun din mangyayari. Kokonti lang talaga ang maliligtas kasi kokonti lang yung maniniwala. And then sabi niya 27, ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Ito yon. So the same. Ang sinasabi ni Jesus, pagdating ng tao, anak ng tao, si Jesus, sabi niya, pag hindi ka naghanda, kasama ka sa mamamatay na yan, kasama ka sa maiiwan na yan. So pinaparinig sa iyo ng Diyos ito, malinaw na mag-decide ka sa sarili mo. Sana, God, sa iyo po yung kaligtasan. 28, gayon din man ang nangyari noon, panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. So, Banji, bumibili, nagtitinda. So, balanse lang yon. Yung magtitinda ka, pero yung para sa Diyos, para sa Diyos. Ito yung sinasabi niya. Ano yung sabi niya panahon ni Lot? Si Lot, di ba, ang Sodoma and Gomorrah, napakasamang bayan niya. So, sinabihan siya ng Panginoon na si Lot mag-evangelize. So, kaya sobrang sama na, hindi na talaga sila nakikinig. Alam mo yung Sodom and Gomorrah, ito pinagdidibatihan, pero ang number 1 kasalanan nila is homosexuality. Ito yung bakit kamo? Nung isa sa mga kwento doon, may dumating na angel, di ba? Angel, lalaki, di ba? Angel na lalaki, bisita ni Lot. And then, pumunta lahat ng kalalakihan doon sa community na yon. And then, gustong ilabas ni Lot yung 2 bisita niyang angel. Anong gusto nilang gawin? Gusto nilang i-rape yung 2 angel. And then, bakit? Pag pumunta ka ng dictionary, makikita mo merong word na
Sodome. So ito yon, Sodom and Gomorrah, Sodome, na wag na kayong makonfuse sa mga ibang katuruan, ang number one kasalanan ng Sodom and Gomorrah is about homosexuality. So hindi ka nalalayo ngayon sa panahon natin. Ngayon nga, kinakasal na, di ba? Kinakasal na, binibigyan na ng blessing, even ng Vatican, di ba? So mag-ingat kayo, ito na yung age of deception. Kaya sabi niya sa panahon ng ni Lot. And then, binala siya ni Lot. Kaya lang hindi mo na mapigil yung kasamaan para ngayon. Kahit na ikulong mo yan, paglabas niya, gagawa pa rin ng kasamayan, tama? And then, makinapabalik-balik sa kulungan, kaya maawa ka sa mga pulis, hindi na mo nang gagawin nila. And then, sabi ng anghel, umalis na kayo rito, paparusahan na ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. And then, kinaladkad na nga sila ng angels, di ba? Sino kasama ni Lot? 2 anak niyang babae at ang asawa niya. Pero, pag tinignan mo yon, ang naligtas 3 lang sila. Si Lot at saka yung 2 anak niyang babae. Asan yung asawa niya? Sabi nung ka-Bible study namin, Pastor, noon pala meron ng marites. Kasi sabi ng Bible, namatay yung asawa niya sa kasalan. Bakit? Sinabi ng Diyos, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Simple instruction, huwag kang lilingon. Kaya lang ito namang asawa ni Lot, siyempre, para may balita siya, di ba? Uy, totoo kaya yung sabi ng Diyos? Naging pillar of salt siya, di ba? At ngayon, pag pumunta ka lalo na pumunta ka ng Dead Sea, siguradong dadalhin ka ng tour guide mo dun sa bato na siya, hindi na siya asin. Bato siya na sabi nila yun daw yung si asawa ni Lot. So sabi niya, simple instruction ng Diyos, sabi niya, ganito rin ang pagdating ni Jesus. Na sinasabihan tayo, hindi tayo nakikinig. Binibigyan tayo ng warning, hindi tayo sumusunod. Sabi niya, ganun din, sabi niya, konti lang yung maliligtas. Ito pa rin yung Diyos nila, ito pa rin ang Diyos ng ECF. Yung Diyos na nagpaparusa, yung Diyos na nagbibigay ng biyaya, yung Diyos na pumapatay sa impyerno, yung Diyos naman na binubuhay tayo, dadalhin sa ng langit. So ito yung sabi niya, makinig tayo. Walang pinagbago. Pag darating si Jesus, katulad ng panahon din ni Lot. 29, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy, ang asupre, at natupok silang lahat. Sa Tagalog po, makita mo, natupok silang lahat, mababaw. Pero pag tinignan mo talaga yung talagang totoong nangyari, hindi lang sila nasunog, tinabunan. Tinabunan. Talaga hindi mo ma-imagine gano'ng kakapal yung nahulog na mga nag-aapoy na laba, nag-aapoy na kung ano man yon, hindi lang sinunog, tinabunan talaga ng Diyos. Ganito po yung puot ng Diyos, same sa tribulation. Hindi sa tinatakot sa inyo. Ito kasi perfect God siya. Gagawin niya ito, kasi hindi siya pwedeng magsinungaling ang ating Panginoon. Sa panahon na sobra-sobra na talaga ang kasamaan sa mundo. So mag-isip kayo, kahit na 10 years back, balik nyo 10 years ago, hindi ganito kasama, di ba? Napansin nyo? Hindi ganito kasama. Yung M. de la Cruz siguro, 10 years ago, hindi sa ganyang kakulo. Tama? Dumating ako rito, wala pang 2016, wala pang 10 years. Two-way pa yan eh. Ngayon, one-way na lang. At kahit na one-way na lang, nasa gitna ka na ng kalsada naglalakad, di ba? Nakikipagpatentero ka sa sakyan. So imagine mo, so ito sinasabi ng Diyos, do not expect things to get better. Kasi pa-worse ng pa-worse yan. Bakit? Because of sin, nagdidicay tayo, di ba? Nagkaroon ng kamatayan. Pati na yung mundo, sabi niya ang Bible, the creation is groaning kasi because of sin. Kaya sabi niya, pasama ng pasama yan. Paghatol at pagliligtas, isang gustong parati nating tatandahan. Kahit anong gagawin ko, hindi ko maliligtas ang sarili ko. Kahit anong gagawin ko, hindi ko pwedeng pagtaguan yung paghatol ng Diyos sa akin. Ito magkakaroon ka ng tinatawag nilang portion ng fear of the Lord. God, ayoko pong magrebelde sa iyo. Ayoko pong mapalayo sa iyo. Baka hindi na ako makabalik sa iyo. Ito yung sinasabi niya. So ang pagdating niya, agad-agad, hindi matakasan. At may dala ng pagwasak. Yung wasak talaga. Alam mo, hindi yung nasira eh. Di ba? Iba yung nasira sa nawasak, iba. Yung nawasak talaga, parang wala ka ng pakinabang, di ba? Yung nasira, pwede mo pang i-repair. Oo. So sabi niya kay
during the time of Sodom, during the time of Noah, magkaka-rapture, sabi niya, ililigtas muna ng Diyos ang kanyang hinirang. So yung natanda yung rapture, di ba? Maliligtas ka doon. Nakatulad ng Sodom sa Sodom kay Noah. Kay Lot pala yun, dapat kay Lot yun. Parang panahon ni Lot, panahon ni Noah, merong ililigtas ang Diyos. Pero nakita mo, konti. So kasama ka ba sa konting yon? O encourage mo na yung katabi mo, sana kasama ka doon. O sagutin mo siya, sana ikaw din. Kasi mamaya dito magkasama kayo dito, tapos pag namatay tayo, yung isa nasa hell, yung isa nasa nasa heaven. Lalo na kung magkasawa kayo, lalo na kung magpamilya kayo, di ba? Sama-sama kayo dapat doon. So 30, sabi niya, ganon din ang mangyayari sa pagdating ni Jesus. Amen, sabi niya. So matuwid na tao si Noah, matuwid na tao si Lot. Nagbibigay sila ng warning sa mga tao. So paano natin i-apply sa buhay natin to? Tayo din, na bigyan natin sila ng warning, pero wag naman yung masyadong garapal. Yung bala ka, punta ka ng impyerno, bala ka sa buhay mo. Hindi ganon. Kung paano ka pinagtyagaan ng Diyos, pagtyagaan mo rin, panalangin mo. And then, ibitay mo sa simbahan, di ba? Para makarinig siya ng ganito. And then, sabihin mo sa kanya, sige, sama ka sa akin, bibili kita ng lunch, di ba? Meron tayong free lunch, di ba? Hindi ka nagsinungaling sa kanya. So, gawa ka ng paraan na bigyan sila ng warning in a nice way. Kasi, pangit naman na ligtas ka, tapos pagdating ng araw, makita mo yung mahal mo sa buhay, nasa hell, di ba? Yung mga pamilya mo, mga anak mo, asawa mo, or sino pa man yon. So binigyan nila ng pabala ang mga tao noon, sana ngayon din tayo. Kung ligtas ka, meron kang assurance of your salvation, sana naman meron ka rin compassion doon sa mga hindi pa ligtas. Si Noah, 120 years siyang nagtiyaga, nangaral. Pero ang napaniwala niya, asawa niya, 3 anak niya at 3 asawa ng anak niya. So don't worry, maring ganun ka rin, pero sumunod ka rin sa utos ng Diyos. Ibalita mo yung magandang balita, pwede ka palang pumunta ng langit kahit may kasalanan tayo. So parating merong babala ang Diyos bago siya humatol. Hindi man bigla ka na lang pinarusahan, di ba? So parang sa magulang, di ba? Sige, pag inulit mo yan, meron kang discipline. Ilang palo ang gusto mo? Ganun yun eh. Parang warning yon. At pag ginawa niya, kung ano yung pinag-usapan nyo, gawin mo. Diba? Lima, sabi niya, siyempre sabihin ng anak, isa lang, isang palo. So gagawin mo isang palo nga, pero yung malakas, yung talagang, hindi, alam mo yung sobrang sakit na hindi siya makakaiyak. Pero merong rule sa parents, merong rule sa parents. Di ba meron kang nagdidisiplina ka sa anak? Pero tatandaan nyo, huwag kang mamamalo na galit ka. Tatandaan niyo yan? Kasi pag galit ka, ang pamamalo kahit sa Bible po, pinapadapa yon. Sa puwit siya pinapalo, hindi any part of the body. Kaya ang rule, tatandaan nyo, kasi pag namalo kang galit ka, iba yung palo mo eh. Tama? Iba yung palo mo. Nakulang na lang, So tatandaan mo, tama magdisiplina. Sabi ng Diyos, pag hindi mo dinisiplina, hindi mo pinalo yung anak mo, tinutulak mo yan sa kamatayan. Kasi pag nag-teenager na yan, hindi ka nasusundin yan, lalabanan ka na yan. Tama? So yun, habang bata sila, sabi niya, ang pagdisiplina palo. Paano mo gagawin? O ito mali yung ginawa mo, ipaliwanag mo. Pero next time, pag inulit mo yan, merong parusa. O ilang palo, siya pamiliin mo. Pero tuparin mo yon. Pero dahil mahal mo siya, kaya mo pinapalo, di ba? Kaya meron yung sitwasyon na pagkatapos yung paluin, umiyak yung nanay. Naawa siya doon sa anak niya. Kaya lang kailangan niyang gawin yon bilang disiplina. So warning sa tribulation, warning ng Diyos, magkakaroon ng rapture. Ang rapture, ang simbahan, yung members ng simbahan. Kaya sabi niya, mas marami yung maliligtas sa tribulation kasi nakita nila na totoo pala yung rapture. Kaya lang maniguro ka na kasama ka na doon sa mararapture. And then yung dalawang saksi, binanggit natin kanina, yung picture kanina, and then 144,000 at saka yung angel mula sa langit yan, na sila yung patuloy na mag-evangelize, kaya lang mahirap na by that time. At saka maring paano kung
namatay ka before the rapture. So ibig sabihin, ngayon pa lang, makinig ang may pandinig, ha? Ngayon pa lang, siguraduhin mo, are you saved? Sinuko mo na ba ang buhay mo kay Kristo? Nandyan na pa sa puso mo yung banal na spirito mo? Yun. Maniguro ka, kaibigan, ngayon pa lang. Kasi it's either na datnang ka ng rapture, it's either na mauna ka sa rapture. Tama? Kasi hindi natin alam eh. Pero importante, sigurado ka, anytime na kunin ng Diyos ang buhay ko, siguradong pupunta ako ng langit. Bakit? Naniwala ako sa sinasabi ni Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Hindi siya mahirap intindihin. Sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So ito yun, maniguro ka para ano man mangyari, ligtas ka na. Parang itong kasalukuyang panahon natin. Patuloy tayo naggaganito, pero mahirap po. Maniwala kayo sa akin, mahirap. Kasi merong spiritual battle every day. Pinag-aagawan tayo ng Espiritu ng Diyos at Espiritu ng demonyo. Pero ang prinsipe ng mundo ngayon ay ang devil. Kaya parang apparently mas malakas siyang manukso talaga at nadadala tayo. Alam kasi ng devil yung kahinaan natin. Anong sabi niya? Inantulad ang devil sa isang tigre o leon. Nalala niya yan? Kasi yung tigre o leon, nakaganyan lang yon. Binabantayan ka. Nag-aantay siya ng pagkakataon na mahina ka at atakihin ka niya. The same ng leon tigring literal. At kapag nakain ka niya, yung tigre kahit na isang linggo din siya kakain, di ba? So ito yun eh. So mag-ingat ka kaibigan. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan tigre. Pinatingnan ko lang siya sa'yo. Tino baka kasi tulog, di ba? So panahon natin ganun din. Mag-ingat tayo kasi gusto ng Diyos, ayaw niyang may mapahamak sa atin. Patuloy pa din ang pagtuturo sa mga warning ng Panginoon. Parang ginagawa natin dito, di ba? Yung mga yan, pag napunta kayo rito, stricto ako, napapagalitan ko ang mga yan. Yung mga bata, nasisigawan ko ang mga yan. Pero makita mo, maya-maya nandiyan ang mga yan. Bakit? Alam nila, mahal ko sila eh. Alam nila yon, pinapagalitan ko sila kasi mali sila. So hanggang ngayon, ginagawa yung warning na yan, pero patuloy pa rin na ang biyaya ng Diyos. So si Lazarus, na maya-may remember, sabi ni Lazarus, nakita ni Lazarus yung mayaman nasa hell, di ba? At walang pangalan yon kasi pag wala kang relationship kay God, wala kang pangalan, di ba? And then someday, papalitan ng Diyos ang pangalan mo sa heaven. Maganda yon, di ba? Ano kaya ang ipapangalan niya sa iyo, di ba? So isipin mo yon. And then dito sa kwentong ito, nang gusto sabihin ng Diyos dito, sabi ng mayaman, Amang Abraham, yang si Lazarus po na nasa langit ngayon, pwede po bang gumawa ka ng miracle, gawin mo siyang multo? Buhayin mo siya muli. Pumunta sila sa bahay namin kasi meron akong kapatid doon na 5 kapatid na kasing ugali ko. Kapag hindi po sila binigyan ng warning, mapupunta rin sila dito sa impyerno. Ano sabi ni Amang Abraham na ang si God talaga doon sa parable? Sabi niya, meron silang propeta doon, meron silang pastor doon, meron silang tagapagturo doon. Kung hindi sila maniniwala sa pastor nila, kahit gumawa pa ako ng miracle, hindi pa rin sila maniniwala. And remember, gumagawa ng miracle si God. Bakit? Hindi para maligtas ang tao. Gumagawa ng miracle ang Diyos para maniwala ang tao na si Kristo ay Diyos. Yun eh. Yun. Kasi pag naniwala ka si Kristo ay Diyos, doon nakadugtong na ng kaligtasan yun. Pero once na hindi ka naniwala na si Jesus ay Diyos, you belong to the Antichrist. Tama? So hanggang dito sa atin, mag-ingat kayo. Maraming Antichrist. Sinong Antichrist? Lahat ng taong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. So ito yung kaibahan. Kaya sabi niya, kung di sila maniwala sa pastor nyo ngayon, kahit anong gawin ng Diyos, hindi pa rin sila maniniwala. So makinig ang may pandinig. At sana ngayong umaga, makita natin yung biyaya ng Diyos. Kung ligtas ka na, salamat sa Panginoon, pero isipin mo pa rin, yung mga tao nakapalibot sa iyo na hindi pa rin sila ligtas. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Muli ay nakikita po namin yung katapatan mo po sa amin
sa salita mo. Alam po namin na ikaw talaga yung magpapaliwanag nito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu mo. Kaya Panginoon, idikit mo po ang salita mo sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng demonyo ito, para magamit po namin bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. At salamat po Diyos sa pinaalala mo po sa amin na every Sunday mag-communion po kami para parati po naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang aming mga kasalanan. Kaya tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming celebration ngayon ng Holy Communion po, Panginoon, para maalala po namin na merong Diyos na tunay na nagmamahal po sa amin, na merong Diyos Ama na ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para siya po yung umako, para siya po yung magbayad ng mga kasalanan namin na hindi po namin kayang bayaran. Kaya naman, O Diyos, may taas po namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So yung mga pwedeng mag-communion, yung naniniwala na si Jesus ay Diyos, siyempre ito yung mga nananampalataya niya sa Panginoong Yesus. I-distribute sa inyo yung elements. Hahawakan muna, tapos sabay-sabay natin gagawin. So again, merong communion para alalahanin natin yung pagbabayad ni Jesus ng ating mga kasalanan. Si Allen. Hindi magsiserve. Silito muna. Sa Allen. Pabili ka kay John na nito. Paubos mo to. Di kasya. Habang inaantay nyo, paghawak nyo na yung elements, take time to pray, lalo na yung paghingi ng tawad sa mga kasalanan. Hindi ito basta-basta ritual. Merong babala ang Diyos yung nagkukommunyon na wala sa ayos. Paparusahan ng Diyos ng karamdaman at yung iba ay namatay na ito sa mga ganong karamdaman. So siseryosohin nyo siya na ito'y pag-aalala kung paano binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ito yung ipinako siya, pinatay sa krus ng Kalbaryo. Si Johnny, pwede na. Si Janela, mga bago to. So, tsaka si Sam. Yung naturuan kanina. Tapos to, pwede, nagko-communion na kayo, di ba? Hindi nag-ayos yung hindi siya nabigyan ng briefing kanina. So pag nakakuha na kayo ng element, yumuko, pumikit at manalangin, lalo na yung pagkumpisal ng kasalanan. Mag-communion ka na.
Dapat naintindihan mo, ha? Kaya ka nagko-communion, inaalala mo kung paano binayaran ni Jesus kasalanan mo, ha? Tapos yung tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus. O makinig kayo, kapag hindi nyo na, nagawa ng properly, next week hindi kayo pwede mag-communion, ha? Tapos yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo. So, mananalangin ka ngayon, kung mayroon kang nagawang kasalanan, hingi mo ng tawad sa Diyos, ha? Pag meron kayong, hindi kayo na lampasan ng aser, pwede yung itaas yung kamay nyo para balikan niya kayo. Huwag mo na you take time to pray, huwag mo na makikipag-usap. Kausapin mong Diyos, salamat at binayaran niya yung kasalanan mo. At kung meron kang nagawang kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Si Brother Willie, hindi sila nabigyan nata. Si Brother June, sir. Si Brother Willie. Pag hindi ka po nabigyan, pwede mong itaas ang kamay para lumapit yung answer sa iyo. So lahat meron na. Ako, wala pa ako. Lahat po nabigyan. Pakitaas po yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap ng kaparusahan bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagtutubos mo sa aking kaparusahan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pwede pagkitaas po yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na siya pong ginamit mo para mahugasan po ang aking mga kasalanan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa kabutihan mo sa akin at pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos na pagkakataon binigyan niya sa atin para maibalik natin sa Kanya yung 10% ikapo natin na bigyan niya sa atin.
Sabi niya, ayon sa kautusan, ang mga pari mula saan ka ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Sound check, check. Sound check, check. Dapat nga. Sound check, check. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. O kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Oh, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. So welcome po natin yung first timer natin, si Angela Wanir. Pwede pong tumayo para maskantahan namin kayo. Sige.
Welcome sana next Sunday, kasama ka namin muli dito. Saka si Jonah Eunice. Jonah Eunice. So, kantahan natin sila. So, pwede lang upo. Tapos mamaya kakain kayo rito. Andun kayo sa mga visitors table. Kakantahan namin kayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. Harap kayo doon. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to live on. Welcome. Next Sunday, balik kayo next Sunday. Welcome. Tayo po'y tumayo para sa benediction. Ama, tunay nga po na napakabuti upo sa amin. Salamat po. Salamat po na kahit kuminsan matigas ulo namin, kuminsan ay nagkakamali kami, nagkakasala, hindi po nagbabago yung pagmamahal mo. Kaya pagmamahal mo, O Diyos, pagpapala mong galing po sa iyo, ay binibigay ko po dito sa Isip Center na nanditong kasama ko, pati na po yung kasabay namin sa live streaming o sa YouTube man po yan. Kami pong lahat, O Diyos, pati na po yung mahal namin sa buhay, kami pong lahat ay abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay at wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Nung una, ang akala ko, ako ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y umabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binako niya. Magmula na ako'y magpasya. Ang aking puso'y papariin siya. Anong himala at ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. Huwag kay buti ng Diyos at ako'y binago niya.
God bless you. Kain muna tayo bago kayo umuwi. Bago tayo kakain, picture taking muna doon ng camera.